Go! So ma'am, paano naman daw po pag kunyari interested siya magpalaki ng Junjun niya, paano daw ba yung mga dapat na procedure or steps na dapat niyang gawin pag gusto niya magpa-appointment? Mag-message siya sa page or pwedeng directly na mag-text sa akin or mag-Viber, pwede din. So, dapat prepared ka mentally and physically kasi nga, right after nung procedure, kaya dapat talaga, kaya siya hindi pwede yung walk-in, kaya kailangan naka-schedule. Kasi i-discuss pa doon na before and after, hindi ka pwedeng makipag-sex. So, dapat itodo mo muna before, the day before na mag-procedure ka. Lahat ng activities na gusto mong gawin, na hindi mo pwedeng gawin right after ng procedure, gawin mo muna. Free consultation naman to, ma'am. Free consultation. Tapos may mga nagtatanong na rin daw, ma'am. Pag gusto niya daw magpagawa, magkano daw ba ang possible na abutin? At pag nagpagawa ba siya, mayroon ba siyang pwedeng free consultations the next week? Free na yung mga follow-up check-ups and the pre-consultation, free na yon. Pero yung regular price natin is 25,000 yung GERD, tapos 25,000 din yung head. So magkaiba yung price nung body at saka nung head. So pag pinagsama mo siya, nagbibigay tayo ng discount sa combo. So minsan, pagka marami talaga ang nagpagawa, makakapag ano tayo ng volume na gamot, nakakapagbigay kami ng mga promo. So both head and body na siya, binibigay namin ng 35,000. Pero ang original price na talaga is 50,000. 50,000. Pero paano naman pag ano lang, pag body lang yung gustong ipagawa? Okay lang. May discount daw ba sila makukuha? Depende. So mag-message na lang kayo and then sabihin nyo na referral kayo ni MJ and then makakakuha kayo ng discount. Sige po. And then for the last question, ma'am, once na nagbago or once na nag-healed na yung Junjun nila, paano daw ba yung magiging performance nila pagdating sa intercourse with their partner? May pagbabago daw po ba? Medyo ilang daw po ba? Kaya importante, tinatanong talaga namin kung single, married, gays, kasi may mga nagpapagawa din ng mga bisexual. So, important questions yon na i-disclose nyo din kung gays kayo kasi kailangan namin malaman kung top or bottom ka. Tapos, kung married ka, kasi kailangan i-introduce mo doon sa partner mo right after. So, may mga shocking experience kasi right after kasi magugulat yung asawa mo na, ang laki. So, kailangan mo mag-prepare ng mga lubricants. So, it's very, talaga, important talaga na mag-disclose ng, ng status. So, yun yung mga critical na kailangan ma-disclose. Kasi, after nung procedure, after na pag ginamit mo na siya, lalo na dun sa mga babae, may mga babae kasi ayaw nila nung malaki. Oo nga po. Oo. So, wala kaming naging, hindi kami nagkaroon ng mga reklamo for whatever doon sa procedure. Ang naging lang talaga namin common na disappointments nung client is hindi na magkasya sa nung girl. Hindi na magkasya. Pero syempre pag naman nagagawa pa rin naman ng paraan niya. Oo, pero nagagawa naman yun ng paraan. So, yung lalo na sa mga babae, may mga asawa na ayaw nila ng sobrang laki eh. So, kailangan introduce mo ng dahan-dahan. Kasi, yung mga husband and wife na gano'n, hindi sila open communication sa sex life nila. Kasi, kung tutuusin, mas masarap talaga yun. Oo. Problema lang, hindi alam nung lalaki paano niya i-explore at paano niya i-introduce dun sa babae na mas masarap na siya ngayon kaysa noon. Kumbaga, nasasanay din naman ng babae time to time. Nasasanay kasi siya. Kasi, kung sinabi mong hindi siya kasya, hindi talaga. Kasi, ang babae kasi, kaya lumalabas ngayong bata, di ba? Opo. So, lang yung penis. So, kasya talaga siya. Proper introduction. And proper insertion. So, yan po yung guys, mga ilan sa mga bagay na gusto nyong malaman at nasagot na ninyo, Ma'am Ariana. Next questions naman is about naman sa ibang bagay na dapat nyo pang malaman with Miss Franz. Kay Ma'am Franz na po tayo. Thank you po, Ma'am.